Yun, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV. May nakakatawa itong mga kababayan ha. Ito na, mapapahiya nito si Secretary Binhor Abalos ng DILG at itong si Diwata ST Gerald Torre mga kababayan ha. Dahil talagang pinagpipilitan ng dalawa na ito na nagtatago daw itong si Pastor Apollo Kibuloy sa underground tunnel mga kababayan. At mayroon nga silang nakitang heartbeat na gamit yung kanilang penetrating radar. Ito na, pinuntahan mismo ng taga KOGC, mga vlogger, mga kababayan, para ipakita kung ano ba talaga ang nasa loob ng tawag nito underground at tunnel na yun mga kababayan ha. Baka itong ating mga kababayan na galit kay Pastor Apollo Kibuloy, baka mamangha kayo at humanga kayo sa mga plano ni Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan. Grabe itong si Pastor Apollo Kibuloy, gumawa ng plano parang ikakabuti sa kanyang mga nasasakupan sa KOGC mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin para naman itong si Binhor Abalos at itong si Diwata ST Gerald Torre mga kababayan ay lalong pahiya itong si DILG Secretary Binhor Abalos. Talagang pag nagsalita ito para bang akala mo napakalamig yung boses, yung pala napakainit na ng kinalalagyan nito sa imperno mga kababayan dahil napaka sinungaling din itong tao na ito. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Mechanical and electrical building, which is ito po yung sinasabi ni Pastor sa amin, ito po yung heart and lungs of the kingdom. This building is divided into two. The mechanical side and then the other side. Puso ni Kibuloy, natagpuan na. So far ito po yung aming ito po yung installation namin ngayon ng ating po mga chillers. Ongoing po yung mga installation. So far po sa buong Pilipinas, tayo pa lang po may pinakamalaking cooling capacity, which is the 10,800 tons to accommodate po yung 75 seating capacity ng ating kingdom. So we have the different sizes of chillers. The smallest chiller, we have the 300 tons, and we have the biggest chiller, which is on this side, the 1,800 tons. So total po niya is nasa 10,800 tons of cooling capacity. Equivalent po yan sa mga around 14,000 horsepower. So ganoon po kalaki ang cooling system na intended po para sa kingdom. And then later on, we will go to the electrical side, which is yung mga generators po natin, which is composed of 8 ilang kVA na genset po yun, which is kung paandarin po natin yan, kaya na po yung pailawin ang buong Davao City sa laki po ng capacity ng ating electrical system. So ito po tayo, makita natin yung ating pong installation ng ating cooling system. Ito po sa para sa kingdom po ito. So naka-install na po ito. Kunti na lang po, siguro mga around 70% na po ito ngayon sa installation. So ilang percent na lang po, 30% to complete the installation of our mechanical and electrical building. Kung makikita niyo po ito, mga valves na naglalaki natin, mga pipes. Ito po yung pipes na going po na sa kingdom. Which is, kung makita niyo po sa labas, wala tayong makita na pipes. Dumaan po kasi ito ng tunnel sa underground. Nag-cross po sa kalsada sa loob po ng kingdom. Galing ang pagkagawa lang. Grabe, ganda. Lawak. Baka sumasok ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa may tubo na yan. Cooling system yan, malamig yan. Yung mga equipment dito, sir, saan galing na ba? Actually, ito po is from China pa rin. China. Yung Daikin brand niya. Pero hindi na naman kalyado ng China. Japan and combination ng Japan and yung Daikin niya. Japan din. Daikin Macway. Dito po tayo. So, ito po yung pinakamaliit, sir. Maliit siya, pero 300 tons pa rin po ito. Capacity ng sila. Ito po yung pinakamaliit. Para po kung let's say hindi naman po talaga naka-full blast yung gana ng kingdom, siya gagamitin. Siya po gagamitin. So ma-divide po natin according sa use ng kingdom. Yung capacity. Makatipid pa sa kuryente. Opo. Ito na po yung pinaka-limit natin. Impact design natin. Awat na siya mas gamit na tabi. Siya may araw ng kingdom. Si
Sila. Kasosyo ko si Bisdak. Sa connection po, baba po tayo. Connection. Ito yung ano. Yan na. Pipe Underground. sa kingdom. May underground. Underground na talaga. May underground. Nasirahan yung harpa kasi. Tingnan nyo na sa harpa. Wow, underground talaga. Pag ikaw, bago hindi ka makalito. Hindi ka makalabas dito doon. Dito na, Sir, ito yung nakikita natin Dito- sa mga movies. dito natin dali si si Boeing. Tomb Raider, tapos paglabas niya, Payat na yun si Boeing, kawawa na yun. Dito natin dali si Boeing, pwede. ito yung may pinuputol na kung sa puputol wala nang ano. Pakita lang po namin yung ano, pakita lang po namin yung connection po ng mechanical building doon sa kingdom. Makita nga po natin, wala tayong dumaan ng mga aerial na cables, mga pipes na malalaki sa taas. So ito po, nasa underground tunnel po tayo. So makita niyo po yung mga electrical cables going sa ating electrical system. Ito lahat, no? Ito po siya. Ito po yung ating ito po yung ating cooling system. Kung mapapansin niyo po, doon sa mechanical building, marami siyang pipes, pero dito dalawa na lang. Supply and return. Ito po yung design ng common header na tinatawag. Kaya malaki ito. Kaya pala, nainggit itong administrasyon ito. Opo, yan po papasok. Supply and return yan, sir, no? Opo, yan po yung pasok na malamig na tubig doon sa Palabas naman yung isa. Then pabalik naman po sa makina yung isa. So, Dadaan po tayo ng ano tayo ng ilalim, Ilalim. mag-cross tayo ng highway nito. Ah, ganun. Tatawid tayo sa kabila. Oh, Ito po yung tunnel niya. Yan na yung tunnel. may tunnel oh. Grabe, may tunnel. Grabe oh. Yan na yung tunnel. Grabe oh. Nasa tunnel na po tayo. Kalsada na to. Opo, taas po ito is kalsada na siya. Sa taas nito, kalsada na po ha. Grabe. Grabe. On dilim, tunnel talaga. Andiyan si Pastor Mapulo-Kipuloy. Lupit. Okay. Here we go. Ayan na, tumuwid na tayo sa kalsada. O, nakatawid na po tayo sa kalsada. Hop. So, Ang ibabaw mo rito, mga kababayan. Kingdom na po. So, ito Kingdom po na po. yung end niya. Ano po, ito kalsada po, ito kalsada. ha? Kingdom na po ito sa loob. Kalsada po, ibabaw ng tayo. ito, tatanaw ba? So, ito na po yung end ng tunnel. So, ito po sa lugar natin na ngayon. Nasa loob na tayo ng kingdom. Okay. Kingdom na po ito ang site. So, ito na po yung pataas ng mga riser po ng mga pipes ng chill water. Pati po yung Ito yung mga cables. mga electrical cables. So, ito pong side na to, sa may ilaw na yan, part na po yan ng kingdom. Grabe yung mag-wiring nito kung sakali magka-diferensya. Paano ma-monitor yan, sir? Lalo na po yan. Computerize kaya na. Opo, dumaan po lahat ng testing before the Ano final naman yung ginagano connection. Ididikit namin. Meron po dito pero manhole sa lang para sa maintenance. Sa maintenance. Sabi, mahirapan si Dada. Balik. Dada, balik muna tayo po. Balik sa pinanggalingan. Balik. Kaya pala galit na galit si Ontiveros eh. Malamang ay talagang inggit. Dukutin na lang natin si Tiberos dala dito. Ano na? Tago natin si Tiberos dito. Ha? Hindi ko napapalabas dito. Pag pumunta ng Davao, padukot ko, dali mo rito. Hindi na makakalabas yung Tiberos dito. Wala na. Pero lagi lang, bobo lang yun eh. Dindok ito. Kaya mo, king na dong. Grabe, ang ganda. Laki.
Yun ang ganun kaganda yung kingdom mga kababayan, ganun kaganda yung plano ni Pastor Apollo Kibuloy, kaya napakarami sigurong nainggit itong administrasyon na ito. Bakit siguro isip-isip nila bakit nagawa ito ni Pastor Apollo Kibuloy at hindi nila magawa-gawa mga kababayan yung mga plano at kagustuhan ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung purpose pala ng underground na yan, yung tunnel na yan, para doon ilagay yung kanilang cooling system, yung kanilang kuryente mga kababayan, doon idinadaan sa ilalim sa tunnel na yun para walang wire, walang mga kable na nakasabit-sabit doon sa labas ng kingdom mga kababayan. Mayroon tayo kasing nakita napanood na parang isang reporter na nagsasabi kung wala namang ginagawang masama itong si Pastor Apollo Kibuloy, bakit gumawa siya ng underground at tunnel. Ito pala yung purpose mga kababayan. Samantala itong si DILG Secretary Binhor Abalos talagang ipinagdikdikan nito ni Abalos na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay nasa ilalim talaga ng tunnel, itong underground nagtatago mga kababayan. Ito panoorin natin ito, pakinggan lang pala natin dahil audio lang yung kinuha natin dito mula sa ABS-CBN dahil baka tayo ay copyright mga kababayan. Ito, pakinggan natin ito sabay-sabay. Secretary Benhor Abalos Jr. ng Department of Interior and Local Government. Secretary, magandang umaga po. Kabayan, magandang umaga po at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga po. Nagtatanong po ang taong bayan hanggang kailan na isasagawa ng PNP ang search operation sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Well, kabayan, sa totoo lang, yung hinahanap namin ngayon, kaya kahapon nagpalabas na ako ng mga ibang litrato para malaman ng kababayan natin nga ang lawak nito. Ito yung 30 hektarya. Tapos yung mga mga iba-ibang mga pintuan dito, yung mga secret na mga pintuan. Opo. At meron pa sa ilalim nito, may mga hukay-hukay pa ho ito. Kaya nga hubiran na ho kami ng iba-ibang teknolohiya sa iba-ibang lugar. Pinagsanib pwersa na ho namin dahil yung dapat matuntunan namin kaagad po ito. Opo. Kung sana ho maunawaan nila. At once naman mapasok na namin talaga ito, at siguro mga ilang araw na lang po ito, tignan po natin ito. Opo. Kung talagang ang mabigat dito, kabayan, is that kung sakali may mga improvement sa ilalim ng lupa, hindi mo alam kung hanggang saan pupunta ito Yun ang mabigat dito, kaya lahat ng klaseng teknolohiya ay ginagamit kayo ng kapulisan. Opo. Meron daw isang pathways na papunta sa kwarto ni Pastor. Ito ba'y natagpuan na rin? Meron po mga hidden na mga pintuan, at makita nga. Actually, kabayan, pinili na lang muna namin yung dapat namin ipakita kahapon sa publiko. Kasi dapat talaga i-share na namin yung nangyayari, ano na ba ngayon, tapos yung kalagayan ng trapiko sa labas, binuksan namin yung mga ibang mga na wala ng tao, yung traffic free flowing sa labas, para maunawaan nila na kung ano talaga nangyayari puro. Opo. So sa pag-search po ng mga pulis, ano na ho natagpo ang mahalaga? Wala. May mahalagang bagay na ba na natagpuan sa loob? Well, una-una, nakita namin itong mga sikreto. Pangalawa, nakita po namin na talagang sa ilalim ng lupa, talagang mayroong mga tunnel po rito. At gumagamit na nga kami, at siguro nalaman naman na, at kalat na naman, na gumagamit pa kami ng para makita yung mga galaw, yung mga heartbeat. Hindi lang heartbeat, pati yung galawan. Opo. At ito yung mga pangtao po ito, hindi ito pang daga o kung talagang paano. At hindi lamang yung kumuha na kami ng mga eksperto rito, galing sa mga privado. Ganun na pong ginawa ng kapulisyahan dito. Opo. Pero may palatandaan po na talagang meron tao sa loob at tinitirhan ang naturang lugar. May tumitira. Hindi masasabi natin may tumitira, basta may nakikita may mga sa ilalim po talaga. May activity sa ilalim. Opo. May mga gamit na ba tayong nakita doon sa loob? Wala. Kaya patuloy pa rin mo, napakalalim, kabayan. Malalim? Napakalalim. Opo, napakalalim. Ay, wala ho bang permit yan mula sa Davao City Local Government or Engineering Office? Yun nga, pinakuha na namin ito sa engineering para makumpira
Dahil sigurado kung wala ito, talagang violation po. May violation, Kung meron, oo. dapat man lang maituro doon sa plano kung saan entrada nito. Opo. Opo. Okay. So ano pa ang gagawin? Tuloy-tuloy pa rin yan? Tuloy-tuloy pa rin po at actually ngayon na namin ipapile hindi kahapon yung Climate Secretary nga na yung aming pong certiorari dito po sa Davao sa Cagayan de Oro sa Court of Appeal na kung saan inaano po nga namin na walang jurisdiction yung West po rito na mag-issue nitong temporary protective action dahil nga merong kaso nung araw na sinasabi na lahat ng kaso tungkol kay Pastor Kibuloy ay dapat dalhin sa Maynila at hindi dapat pakinggan po rito sa Mindanao, sa Davao. Opo. Pero okay naman wala na hong gulo sa kalsada, wala na. Well, medyo maayos na. Sinungaling talaga itong si Binhor Abalos, mga kababayan. Opo, wala na pong kaguluhan. Samantalang nakita natin yung dalawang fire truck, kinaarang po sa kalsada, wala na makakadaan. Tapos yung sigawan, kaguluhan, mga kababayan. At yun na nga, naisigaw pa ng isang membro ng KOGC na yung namatay ay hindi pala inatake ng puso kung hindi hinagisa ng tear gas, mga kababayan. At itong patuloy pa rin pinaninindigan nitong si Secretary Binhor Abalos ng DILG na may tunnel. Ipinakita na nga yung tunnel na yan, ipinakita na ng taga KOGC. Oy, General Torre, hindi nyo ba nakita yung tunnel na yan? Araw-araw kayo halos naglilibot yan. Ganun ba talaga katagal hanapin yung isang Pastor Apollo Kibuloy? Naalala ko lang, mga kababayan, sabi na aking kakilala, si Pastor Apollo Kibuloy pala ay may anting-anting, kaya pa hindi nila makita-kita, mga kababayan. Yun na nga yung puso at baga ng kingdom, mga kababayan, yung napakalaking cooling system doon at yung tatawag yung electric, mga kababayan, yung mga kable na andoon inasimbol sa ilalim ng tunnel na yan. Yun na nga talagang may ibang pakay itong grupo ni tawag nito, mga kababayan, grupo ni Diwata, itong si Anli Rice si Gerald Torre, mga kababayan. Ibang pakay, baka yung sinasabi nga nilang mga kayamanan na itinatago ni Pastor Apollo Kibuloy ang hanap ng mga ito, mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos, hanggang dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang tayo. Shoutout kay Ma'am Berjever Religious ng Apulilan, Bulacan. Shoutout sa lahat, shoutout kay Ma'am Susan 786, kay Ma'am Caroline Calocami, Evelyn Desos, Carlos Jr. Barrientos. Shoutout na rin kay Alfredo Afresa. At sa lahat-lahat ng shoutout. At once again, this is Rondy TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa